Magandang araw. Handa na ba kayong tuluyang baguhin ang pananaw nyo sa politika? Ngayon, hihimayin natin ang isang napakakomprehensibo at nakakaintrigang konsepto na medyo naiiba sa nakasanayan natin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay nakabase mismo sa aklat na ito, ang Polyarchism, a novel political doctrine na isunulat ni Philip Ferdinand R. Saavedra. At alam nyo ba, dito mismo sa Pilipinas nagmula ang konseptong ito. Ngayon, wala tayong kinikilingan dito Layunin lang nating intindihin kung paano ba tinatangka ng aklat na ito na muling pag-isipan at tuluyang baguhin ang paraan kung paano pinamamahala ang mga bansa. Okay, umpisahan na natin. Bago tayo pumunta sa mga malalim na detalye, isipin niya muna itong napakahalagang tanong. Sino nga ba ang dapat mamuno? O mas magandang itanong, anong klaseng sistema ba talaga ang dapat mamahala? Gusto ng librong ito na tanggalin muna natin ang mindset natin na nakafocus lang sa eleksyon at sa paulit-ulit na pagpili ng mga sikat na pangalan. Pakinggan nyo itong linya mula sa teksto at talagang bibigyan ko ito ng matinding diin. Hindi kayang lampasan ng isang bansa ang mga limitasyon ng isang sirang sistema sa pamamagitan lamang ng pagpapalit ng mga taong nagpapatakbo rito. Ang bigat, di ba? Tumpak nitong inilalarawan yung cycle ng frustration natin tuwing eleksyon. Yung naghahalal tayo ng mga bagong pinuno pero ipinapasok lang din naman natin sila sa isang luma at sirang istruktura. Walang mangyayari. Kaya nga tinatawag niya itong ilusyon ng pagbabago. Kasi naman tuling eleksyon puro tayo pangako ng pag-asa pero yung mismong sistema lumalaban sa kahit anong pagbabago. Sa ilalim ng kasalukuyang setup natin, nakafocus masyado ang kapangyarihan sa ilan. Imbes na magkaroon tayo ng maaasahan at matibay na institusyon, nagiging dependent tayo masyado sa mga personalidad na nakaupo. At yan ang pangunahing problema. Kaya para mas malinawan tayo, heto ang roadmap ng ating pagsusuri ngayon. Una, titignan natin ang problema sa politika ng personalidad. Ikalawa, ang kahulugan ng polyarchism. Ikatlo, ang tatlong pangunahing puwersa. Ikaapat, polyarchism kumpara sa demokrasya. At ikalima, kung paano babubuuin ang tinatawag na estadong polyacratic. Punta tayo sa unang bahagi, ang problema sa politika ng personalidad. At mahusay na ipinapakita rito yung sinasabi nating root cause ng problema. Tingnan niyo yung malaking pagkakaiba. Sa isang banda, ang lumang modelo, ang politika ng personalidad na sobrang nakadepende sa emosyon, kasikatan at blind loyalty sa isang individual. Sa kabilang banda naman, heto ang proposal ng may akda, ang pamamahalang nakasentro sa sistema. Dito, ang focus ay nasa responsibilidad, malinaw na estruktura at tuloy-tuloy na pag-usad kahit sino pa man ang nakaupo sa pwesto. Parang makina na patuloy lang aandar. Ikalawang bahagi, pagbibigay kahulugan sa polyarchism. So kung i-define natin siya ng formal, ang polyarchism ay isang doktrinong politikal na nakasentro sa mismong sistema. Nagsusulong ito ng paggawa ng batas mula sa ibaba pataas at hayagan tinatakwil ang pamumunong nakadepende sa personalidad. Ibig sabihin, ang focus ay nasa istruktura at aktibong partisipasyon nating mga mamamayan at hindi sa mga kilalang brand sa politika. Ngayon, kung ang polyarchism ang teorya, ano naman yung polycracy? Well, ito yung mismong makinarya. Ito yung aktual na operational engine kung saan yung kapangyarihan ay hindi hawak ng iisang tao lang, kundi nakabahagi ng tama sa istruktura. Ito ang nagtitiyak na kahit may umalis o may dumating na bagong leader, tuloy pa rin at matatagang operasyon ng gobyerno. Siyempre, kailangan ng tao para patakbuhin ang sistema, tama? Dito pumapasok ang tinatawag nilang polyarchist. Hindi lang siya basta pasibong dutante, ang isang polyarchist ay isang individual na aktibong nag-aambag. Tinatakwil niya ang politika ng personalidad at ginagawa niyang tungkulin civic ang pagpapatatag sa kanyang sariling estado pinansyal. Hindi siya pabigat, kundi tagabuo. Ikatlong bahagi, ang tatlong pangunahing puwersa. Now what's really interesting here is kung paano nagtutulungan ang tatlong puwersang ito. Ang tungkuling sibiko, pagkamamamayang pinansyal at desentralisadong pamamahala. Hindi gaganang sistemang ito kung walang kahit isa dyan. Nakadepende sila sa isa't isa para makabuo ng isang self-reinforcing cycle. Parang gulong yan, pag na-flat yung isa, hindi aandar yung buong bansa. Kaya, ang pinakamahalagang punto rito at isa ito sa pinaka-unique na konseptong nabasa ko sa aklat ay ang pagmamamayang pinansyal o financial citizenship.
Ang ideya dito, ang pagiging financially stable ng isang tao, yung paghahanap buhay mo, pag-iipon, pagkuha ng proteksyon, at pagpupundar ay isang direktang tungkulin politikal. Kasi isipin mo, kung financially stable ka, hindi ka aasa sa limos ng politiko. Ang katatagan mo sa ekonomiya, ang mismong magpapatatag sa lipunan natin. Ikaapat na bahagi, polyarchism kumpara sa demokrasya. Baka isipin nyo, anti-democracy ba ang librong ito? Nilinaw agad ng may akda na hindi. Hindi niya tinatakwil ang demokrasya kundi gusto niya itong i-evolve at ayusin ang mga butas. Kung ihahambing natin yung nakasanayang demokrasya ngayon ay sobrang nakasentro sa personalidad at mga panandali ang solusyon na nagdudulot ng dependensya. Ang iniaalok ng polyarchism ay ibalik natin ang focus sa sistema, sa pangmatagalang pagpapatuloy at sa responsibilidad na pinansyal ng bawat isa. Ikalimang bahagi, pagbuo sa estadong polycratic. Tingnan naman natin kung paano ito mangyayari sa totoong buhay. Paano natin ito itatayo? Siyempre, hindi ito parang magic trick na bukas okay na lahat. May 5 unti-unting hakbang ang transisyon na ito. Nagsisimula lahat sa kamalayan at edukasyon nating mga individual. Kapag nangyari iyon, magdudulot ito ng pagbabago sa kultura ng buong bansa. At dahil nag-iba na ang kultura, magbibigay ito ng presyor sa istruktura para tuluyan ng magbago, susundan ng integrasyon sa mga institusyon hanggang sa ma-achieve natin ang ultimate goal, ang pagkabuo ng isang estadong polycratic. Para i-summarize ang pinaka-core takeaway ng ating paghihimay ngayon, babalikan ko ang sentrong mensahe ng aklat. Ang hinaharap ng pamamahala ay hindi pagdedesisyonan ng mga personality kundi ng mga sistemang pinipili nating buuin. Napakalaking shift nito sa perspective natin, mula sa pagiging dependent sa kung sinong magaling na leader papunta sa pag-build ng isang napakatibay na makinarya na hinding-hindi tayo bibiguin. Kaya bago tayo maghiwa-hiwalay, iniiwan ko sa inyo ang nakakapukaw na tanong na ito mula mismo sa aklat para pag-isipan nating mabuti. Handa ka na bang maging tagabuo ng sistema sa halip na maging simpleng sakop lamang ng pamamahala? Nakaka-challenge, ano? Panahon na siguro para pagnilayan natin ang papel natin sa ating bayan. Maraming salamat sa pagsama sa ating malalim na pagsusuri na yon. Patuloy tayong matuto at hanggang sa muli!